Chapter 3. Jan, pa-request daw ulit si Boss Alden, sabi ni Kuya Bong saka binigay sa akin, ang kapirasong tissue na may nakasulat na title ng kanta saka ng pangalan ni Mr. Alden. Ang customer na laging nagre-request ng kanta sa akin. Kinuha ko ang tissue at tumingin sa gowi ni Mr. Alden. Nandun siya sa paborito niyang pwesto, sa pinakadulo ng bar counter. Nakatingin din siya sa akin saka ngumiti sabay taas ng hawak na bote ng beer. Nagiinit ang pisnging ngumuso ako kasabay ng pagkislot ng puso ko. May 1 linggo na siyang pabalik-balik dito sa bar saka laging nagre-request ng kanta sa akin na puro mga classic love song. Aaminin ko kakalbo ang dating niya sa akin. Crush ko na siya pero di ko pinapahalata. Tuwang-tuwa din kami ng banda kapag siya ang nagre-request ng kanta, dahil ang laki niya magbigay ng tip. Sinimulan ko ng kantahin ang kantang Near Request ni Mr. Alden. Nakatingin ako sa kanya habang kinakanta yun. Nakatingin din siya sa akin habang tinuntangga ang bote niya ng beer. Pero agad din akong nagbawi ng tingin nang hindi ko na makayanan ang klase ng tingin niya sa akin na hindi ko maintindihan. Bumibilis din ang tibok ng puso ko. Pilit kong kinakalma ang nagwawala kong dibdib dahil baka pumiyok pa ako, nakakahiya. Matiwasay ko namang natapos ang makabagbag damdaming kanta. Sumigabo ang palakpakan. Pumalakpak din si Mr. Alden. Kiming-nginitian ko naman siya saka pinasalamatan. Nag-break muna kami ng banda. Pagpasok namin sa dressing room ay agad akong uminom ng tubig. Mabilis pa rin ang tibak ng puso ko, mabuti na nga lang saka di ako pumiyok kanina. Sana hindi magsawa pumunta rito yang si Mr. Alden saka laging mag-request ng kanta. Para laging malaki ang tip natin. Sabi ni Kuya Pid na kumakain ng siomay na merienda namin. Oo nga, sang-ayon naman ni Kuya Care. Pero dapat magpasalamat tayo kay Jana. Halata namang gusto siya ni Mr. Alden, kaya laging nagre-request ng kanta. Sabat ni Kuya Tan. Muntik ko namang maibuga ang tubig na iniinom. Tila sinilaban ang mukha ko sa init saka para na ring may nagkakarerahang mga daga sa dibdib ko. Nagre-request lang may gusto na agad. Nakanguso saka nauutol na sabi ko. Obvious naman. Kita mo nga sa'yo lang nagre-request ng kanta kay Lucy hindi. Saka laging nakatitig sa'yo yun kapag nasa stage ka. Type na type ka nun. Tingnan mo, isa sa mga araw na mag-aaya yun ng table sa'yo. Ani Kuya Ted. Napasinghap ako saka namilog ang mata. Kasabay nun ang lalong pagwawala ng dibdib ko, kinabahan din ako. Hindi naman siguro darating sa puntong ganon. Kung ako say, go ako kung sakaling ayain ni Mr. Alden ng table lang naman, saka sigurado ako malaki ang ibibigay nun. Balita ko. Nga sa mga GRO mayaman yun. Sa kanya yung pinakamahal na kotse na nasa labas. Yung relo daw niya mamahalin na Rolex. O diba big time ang mama? Super guwapo ang hot pa. Pangbubuyo naman sa akin ni Ate Lucille. E baka naman manyak yan. Singit ni Kuya Care. Kung manyak sabay eskapo ka na. O tama na ang chikahan. Balik na tayo sa stage. Sabi ni Kuya Pid. Lumabas na kami ng dressing room saka umakyat na ng stage. Pasimple kong ginala ang mata pagkaupo ko sa stool chair habang nakangiti. Pero nanlumo ako nang hindi ko na makita si Mr. Alden sa kinauupuan niya kanina. Parang bigla akong nawala ng gen ang kumanta. Pero hindi po pwedeng lalamya-lamya ako mag-perform sa harap ng mga customer, dahil baka ayawan nila ako. Hanggang sa matapos ang number ko ay matamlay ako. Tinatanong ako ng banda ang sabi ko lang may inisip lang ako sa school. Jan. Tawag sa akin ni Kuya Bong nang ngiting-ngiti na lumapit sa akin. Bakit Kuya Bong? Pinabibigay ni Boss Alden. Inabot niya sa akin ang kapirasong tissue. Kinuha ko naman yun sa katiningnan. May nakasulat doon. See you tomorrow sugar. Kumislot ang puso ko nang mabasa ang maiksing nakasulat. 4 na salita lang yun pero grabe ang epekto sa puso ko. Kinikilig ako. Parang bigla akong nagkaroon ng energy. Kinagat ko ang labi para pigilang mapangiti. May emergency daw kasi siya kaya kailangan na niyang umalis. Pero babalik daw siya bukas. Aagahan daw niya para matagal-tagal ka daw niyang makita. Ngiting-ngiti na sabi ni Kuya Bong. May pataas-taas pa siya ng kilay. Ngumuso naman ako. Siguradong pulang-pula na ang mukha ko ngayon. Mabuti na lang medyo dim ang ilaw dito sa kinaroroonan namin. Nag-excuse na si Kuya Bong dahil tinawag siya ng bartender,
ako naman ay tinawag na ng banda. Paghahatian na namin ang nalikom na tip sa gabing ito. Pinakatitigan ko ang tissue particular ang 4 na salitang nakasulat. Ang nakanguso kong labi, ay unti-unting gumuhit pangiti. Pasimple kong dinala sa ilong ang tissue. Bukod sa naamoy kong natural na amoy ng tissue may naaamoy din akong pabango ng lalaki, halatang hindi siya ordinaryong pabango. Halatang mamahalin ang pabango na hindi masakit sa ilong. Ano ba yan? Kinikilig ako. Parang tangang nangingiti na dinala ko sa dibdib ang tissue habang nakatingin sa kisame ng kwarto ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ngayon ko lang ito naramdaman sa isang lalaki, sa isang customer pa namin. Unti-unting naglaho ang ngiti ko. Tama ba tong nararamdaman ko sa lalaking yun? Bakit ba kilig na kilig ako? Ilang gabi ko pa lang naman siyang nakikita. Hindi ko pa nga siya ganun kakilala maliban sa Alden lang ang alam kong pangalan niya. Hindi rin kami nakakapag-usap. Baka mamaya niyan iiyak pala siya saka siya kawawa. Di ako dapat magpadala sa kagwapuhan niya sa kapangiti-ngiti niya. Baka mamaya isipin pa niya easy to get ako dahil sa bar ako nagtatrabaho. Parang bigla ba'y may mapait akong nalalasahan. Makatulog na nga. Kaya kinabukasan ay pighil ko ang sarili na makaramdam ng kilig kay Mr. Alden, iniwasan ko na ring tumingin sa kanya. Kapag kinakanta ko ang request song niya ay susulyapan ko lang siya ng ilang sandali agad na buwas ng tingin. May kakaiba kasing kaba akong nararamdaman kapag matagal na nagtatama ang mga paningin namin. Customer siya. Hindi ako dapat mahumaling sa kanya. Hindi ako dapat magpadala sa kilig na nadarama baka malunod lang ako sa kamahirapan ng makaahon. Nilingan ko si Kuya Bong na papalapit sa akin. Malawak ang ngiti niya sa nakita kong may hawak siyang tissue sa isang kamay. Kumalabog naman ang dibdib ko sa kaba saka excitement. Nag-excuse naman ako sa banda na susunod na lang ako sa dressing room. Pinabibigay yuwat ni Boss Alden. Inabot sa akin ni Kuya Bong ang kapirasong papel. Bumuntong hininga ko sa kinuha yon. Sinulyapan ko ang direksyon ni Mr. Alden. Nagtama ang mga mata namin nakatingin din pala siya sa akin. Agad naman akong nag-iwas ng tingin sa kabinasa ang nakasulat sa papel. Can we talk? Lalong dumagundong ang kaba sa dibdib ko sa nabasa. Ito na nga ang sinabi ni Kuya Ted. Aayain na ako ng Mr. Alden na yun ng table. Sorry, hindi kamo ako nagpapa-table. Sabi ko kay Kuya Bong saka binalik sa kanya ang paper. Bago pa magsalita si Kuya Bong ay tumalikod na ako sa sumunod na sa banda sa dressing room. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Nasundan pa ng ilang beses ang pag-aaya ng usap ni Mr. Alden saka lagi ko naman yung tinatanggihan. Alam na rin ng banda ang tungkol doon. Pumayag ka na kaya? Usap lang naman. Sabi ni Ate Lucille. Ayako ata. Sabi ko habang nagre-retouch. Bakit naman? Ngumuso ako, baka kasi salbaha siya, pero hindi naman talaga yun ang dahilan kung bakit ayaw kong makipag-usap kay Mr. Alden. Hindi naman siguro. Sa ilang linggo niyang pagpunta-punta dito never naman siyang nag-table. Mag-isa lang siyang umiinom saka palaging sayo nakatingin kapag nasa stage ka. Ikaw lang yata ang babaeng tinitingnan nun dito. Nagseselos na nga sayo yung mga GROE. Saka mukhang seryoso talaga na gustong makipag-usap sayo nung lalaki, dahil gabi-gabing nangungulit sayo. Kaya pagbigyan mo na kahit isang beses. Wala namang mawawala sa usap. Ani Ate Lucille saka nag-excuse na dahil siya na ang susunod na sisalang sa stage. Bumantong hininga naman ako saka sinarado ang compact powder. Gumugulo ngayon sa isip ko ang mga sinabi ni Ate Lucille. Nagtatalo ang isip sa puso ko kung pagbibigyan ko na ba si Mr. Atlas o hindi. Pero sa huli na ang gusto ng puso ko. Talaga payag ka na. Namimilog ang matang sabi ni Kuya Nung na nagmistulang messenger ni Mr. Alden. Lumapit na naman siya sa akin ngayon saka nangungulit na naman. Oo, mamaya kamo pagkatapos ng 5 kanta ko. Sabi ko na kunwari ay napipilitan. Yes. Sa wakas pumayag ka na. Malaki ang tip na makukuha ko nito. Tumang-tuwa na sabi ni Kuya Bong. Tumaas naman ang kilay ko. Mukhang may komisyon sayo. Basta ha, payag ka na. Sasabihin ko na sa kanya. Oo nga, natatawang sabi ko, gabi-gabi rin kasi niya akong kinukulit na makipag-usap na kay Mr. Alden. Siguradong matutuwa nito si Boss Alden, crush na crush ka nun eh. Sige, puntahan ko na siya.
Mabilis nang tumalikod si Kuya Bong para puntahan si Mr. Alden. Naiwan naman akong namumula ang mukha. Tama ba ang narinig ko? Crush na crush daw siya ni Mr. Alden. Pumilit ako ng mariin saka humugot ng malalim na hininga. Kinakalamo ko ang nagwawala kong puso. Hindi ito ang oras para kiligin ako, kailangan ko pang magtrabaho. Tumalikod na ako sa kamalalaki, ang hakbang na pumunta ng dressing room habang tahimik na nagbibihis, pagkatapos galimang kanta ko ay nagpaalam ako sa banda saka kay Ate Lucille na kinikilig pa. Siya pa ang nag-retouch sa akin. Kabado naman ako habang papalapit sa pwesto ni Mr. Alden. Nakasalubong ko pa si Annette na may nanunuksong ngiti sa labi. Alam din niya ang tungkol sa pangungulit ni Mr. Alden sa akin. Tumayo naman si Mr. Alden nang makitang papalapit na ako. Nahigit ko naman ang hininga habang papalapit ako sa kanya. Ang tangkad nga niya sa kamalaki ang pangangatawan, mas gwapo niya sa malapitan saka ang bango-bango niya. Hi Jana, salamat pinagbigyan mo ako. Nakangiting sabi niya. Napalunok naman ako, pati boses niya ang gwapo din. Lalaking lalaki saka may pagka-rough. Tumikim siya nang hindi ako magsalita saka nakatingin lang sa kanya. I am Alden Richard Montero. It's a pleasure to meet you. Suwabe ang boses na pagpapakilala niya sabay lahad ng kamay. Tiningnan ko ang kamay niya. Ang laki ng kamay niya pati mahahaba ang mga daliri. Pangalan pala niya ang Alden. Nagangat ako muli ng tingin sa kanya. Titig na titig pa rin siya sa akin. Ako naman ang napatikhim, Jana Jess Corpus sambit ko sa pangalan saka tinanggap ang kamay niya. Parang may dumuloy na boltahe ng kuryente sa mga ugat ko nang pisilin niya ang kamay ko. Tumawid iyon sa puso ko na ngayon ay tila dumb-oval pa sa bilis ang pagtibok. Have a seat. Alok sa akin ni Mr. Alden. O gusto mo sa maluwang pwesto tayo? Biglang naging aligaga, ang kilos niya saka nagpalingalinga na tila naghahanap ng ibang pwesto. Boss, may bakanteng pangdalawahan doon sa dulo. Singit ni Kuya Bong sa katinuro, ang dulong bahagi ng bar kung saan may bakanteng mesa sa kaupuan. Tumikim ako. Hindi, okay na ako dito. Sabi ko. Medyo madilim na sa dulo. Baka mamaya kung ano pa gawin niya sa akin doon. Pero mukhang wala naman sa hitsura niya na gagawa ng mga pangit na bagay. Pero kahit na, hindi pa rin ako dapat magpakampanti. Okay, inatros ni Mr. Alden ang mataas na stool chair saka hinawakan ako sa siko para alalayang umupo. Para akong kinuryent nang hawakan niya ako. What do you want? Tequila, brandy, beer. Alok niya pa sa akin. Umiling ako. Juice na lang. Sabi ko. Are you sure? Huwag ka nang mahiya. Orderin mo kahit ano treat ko. Nakangiting sabi niya. Bahagya akong umiwi. Hindi ako umiinom kaya juice na lang. Oh I see. Tinawag niya ang bartender saka umorder ng piña colada. Mabilis namang tumalima, ang bartender saka wala pang ilang minuto ay nasa harapan ko na ang piña colada. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang sinisipsip ko ang straw ng piña colada. Sa gilid ng mata ko ay nakikita kong titig na titig siya sa akin. Nailang tuloy ako. Tumikim ako saka nagtaas ng kilay, pinormal ko ang mukha ng bumaling sa kanya. Titigan mo lang ba ako? May katarayan na sabi ko. Ngumiti naman siya. Tila naman natunaw ang puso ko sa ngiti niya. Sorry, gandang-ganda kasi ako sayo. Mas maganda ka sa malapitan. Nahigit ko ang hininga sa sinabi niya kasabay ng mas lalo pang nagwala ang puso ko. Nag-init ang pisngi ko saka umirap ako. Polero. Tumawa siya. Hindi kita binobola. Totoo ang sinasabi ko. Lahat nga ng mga customer dito gandang-ganda sa'yo saka naiinis ako doon. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Naiinis ka na gandang-ganda sila sa akin. Bakit? Anong gusto mo? Pangit na pangit sila sa akin. That's not what I mean. What I mean is naiinis ako sa nakikitang paghanga sa kanilang mga mata habang nakatitig sa'yo. Gusto ko ako lang ang tititig sa'yo. Napaawang ang labi ko sa mga sinabi niya. Di ko alam kung seryoso ba siya or gino-good time niya lang ako. Pero ang puso ko naman ay tuwang-tuwa. Pero hindi ako dapat magpadala sa pambabola niya. Normal lang yan sa mga customer. Who? Ang lakas niyong mambola Mr. Alden. Muli siyang tumawa. Hindi nga kita binobola. Saka Alden na lang ang tawag mo sa akin. Masyado namang formal ang Mr. Alden. Nagkibit balikat ako. Sabi mo
Kung ano-ano pa ang tinanong niya sa akin. Alam kong gumagawa siya ng topic para makapag-usap kami. Natuwa naman ako doon. Dahil kung ako lang ay hindi ko alam ang sasabihin, baka nakatanga lang ako sa kanya. Sa buong durasyon ng pag-uusap namin ay unti-unting napapalagay ang loob ko sa kanya. Mabait naman pala siya, gentleman pa, masarap siyang kausap, matured saka may sense. Ang pag-uusap naming dalawa ni Alden ay nasundan pa ng maraming beses. Gabi-gabi na nga kami halos nag-uusap, parang hindi customer saka performer ang turingan naming dalawa. Parang magkaibigan na kami, wala nga lang sa kanya kahit tinatarayan ko siya minsan. Nasanay na siya sa akin, tatawa na lang. Ako rin ay nasasanay na sa pagkabolero niya. At ang puso ko ay nawiwil na rin sa kanya. Pero, syempre di ako nagpapahalata sa kanya. What? 19 ka lang. Akala ko na 20s ka na. Ang bata mo pa pala. Ngumuso ako saka sumimsam sa wine na inorder niya sa akin. Matamis means hindi naman daw nakakalasing. Gulat na gulat ka. Kasi naman akala ko talaga nga, 19 ka pa lang, tapos hinahayaan ka ng mga magulang mo na magtrabaho dito. Diba dapat nag-aaral ka? Nag-aaral ako sa araw no. Saka si mama na lang ang meron ako. Wala na, si papa patay na. Alam din naman ni mama na nagpa-part-time job ako, sabi ko. Pero hindi alam ni mama na dito ako sa bar nagtatrabaho bilang vocalists. Siguradong hindi niya ako papayagan. Masipag ka naman pala. Nakangising, sabi niya. Kailangan wala kasing mangyayari kung aasahan ko lang, ang padala ni mama na barya lang ang napupunta sa akin. Lang taon ka na. Pag-iiba ko ng topic. 30. Namilog ang mata ko. 30. Ang tanda mo na pala. Akala ko mga nasa 27 o 28 lang siya. Sumimangot siya. Makatanda ka naman. 11 years lang ang gap natin no. Ganon na rin yun. Matanda ka pa rin sa akin. Nakangising, sabi ko. Inikutan niya ako ng mata na ikinatawa ko lang. Ang sabi niya sa akin ay tubong Cebu siya. Taga doon ang mga magulang niya, may bahay din sila sa Manila. Nandito siya sa Zambales dahil may project aya dito. Isa kasi siyang engineer, kaya nga sinusupil ko ang umuusbong na nararamdaman ko sa kanya. Hindi siya permanenteng nandito. Anumang sandali aalis siya sa kamay, iwan ako. Pero sa palagi naming pag-uusap ni Alden ay nararamdaman kong parang may kakaiba din sa pakikitungo niya sa akin. Sobrang sweet niya, napapansin kong sama-sama ang timpla ng mukha niya kapag may kumakausap sa aking ibang lalaki, lalo na mga customer. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ko kay Alden paglapit ko sa couch kung saan siya nakaupo. Katatapos lang ng song number ko. Ate Lucille naman ang lang ngayon. Hindi niya ako sinagot sa katinungga ang hawak na beer. Nakita kong naggalawan ang panga niya. Para siyang galit. Hoy, problema mo. Kinalabot ko siya. Nilapag niya ang bote sa mesa saka kamunot ang noo. Bakit kinausap mo pa yung lalaki kanina? Kumunot din ang noo ko. Bakit? Anong masama? Kinausap ako ng isang customer na lalaki kanina para sabihing magaling akong kumanta. Na-appreciate ko naman ang sinabi ni Kuya. Paro mukhang may hindi natutuwa. Tas, wala, naiinis lang ako. Aniya saka muling tinungga ang bote. Kumagat labi ako para pigilan ang ngiti. Kinilig ako dahil naiinis siya na may kausap akong ibang lalaki. Ngumuso ako. Hindi ko siya pwedeng snabon, customer siya. Baka pag-alitan ako ni Madam Luz. Sabi ko. Oo na, wala na akong sinabi. Sambit niya sabay tawag kay Kuya Bong saka inorderin ako ng wine. Bakit parang late ka na yata pumunta rito? Puna ko. Kadalasan kasi ay mga alas 8:30 pa lang ay nandito na siya. Ngayon ay mag-alas 10 na siya pumunta rito sa bar. Bakit na mismo ko? Nakangising, sabi niya. Pinanangitan ko siya ng mata. Miss ka dyan? Hindi no. Tila labas naman sa ilong na, sabi ko. Kanina habang kumakanta ako ay gumagala ang mata ko, hinahanap siya. Nasanay na kasi akong pagtungtong ko ng stage ay nakikita ko siya. Na mismo ko Panunukso niya sa akin sa kanilapit pa ang mukha sa mukha ko. Nataranta naman ang puso ko kaya hinawakan ko ang mukha niya sa katinulak palayo. Hoy, ang kapal mo, hindi na. Aminin mo na mismo ako. Natatawang sabi niya sa kapilit na nilalapit ang mukha sa akin. Naamoy ko na ang mabangong hininga niya, may halong amoy ng beer. Hindi nga asyumero ka.
Natatawa na ring sabi ko pilit na tinutulak ang mukha niya papalayo. Paro ano ba ang laban ko sa lakas niya? Aminin mo na sugar, na miss mo si Daddy Alden. Aniya nag-iibang boses. Sa gulat ko dahil sa sinabi niya ay nasample ko siya. Nagulat din siya sa ginawa ko. Nakagat ko ang daliri. Sorry, ikaw kasi ginulat mo ko eh. Kinabahan naman ako dahil baka magalit siya. Sinapo niya ang pisngi, ang lupit mo namang magulat sugar. Nananampal. Nakangising sabi niya. Mukhang hindi naman siya galit. Nakikita ko pa nga na parang aliw siya sa akin. Bakit ba kasi tinatawag mo kong sugar? Paminsan-minsan tinatawag niya akong sugar medyo kinikilabutan ako. Hindi naman sa kinikilabutan na parang nandidiri. Basta iba ang pakiramdam kapag tinatawag niya akong sugar. Di ko mapangalanan. Ngumisi siya. Kasi ang sweet mo. Sa sobrang sweet mo nga sinampal mo ko. Amangus ako. Naiintindihan ko na. Parang pang-asar niya yon sa akin. Sorry na nga Matare na sabi ko. Pinisil niya ang pisngi ko. Kita mo, ikaw na ang nanampal ikaw pa ang galit. Ang sweet mo talaga sugar. Mabuti na lang. Mabuti na lang ano. Pinalis ko ang kamay niya sa pisngi ko. Saglit siyang nakatitig sa akin sa ngumisi. Mabuti na lang maganda ka. Ngumuso ako sa kilig, o naman matanda. Napatili ako nang ikawit niya ang braso sa leeg ko kunwaring iniipit ako. Nataranta naman ako dahil dikit na dikit, ang katawan namin sa kasobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Matanda pala ha. O ano ka ngayon? Sige mawala ka. Natatawang sabi niya na lalo pang dinidiin ang malaking braso niya sa leeg ko. Hindi naman masakit yun pero nagwawala na ang puso ko, kakaiba na ang nararamdaman ng katawan ko. Umawak ako sa malaking braso niyang matigas saka pilit iyong tinatanggal. Napansin kong marami nang nakatingin sa amin. Yung isang bouncer nga ay papalapit na sa amin. Baka akala niya sinasaktan na ako. Ano ba? Pakawalan mo na ako. Papalapit yung isang bouncer. Saway ko sa kanya. Pinakawalan naman niya ako habang natatawa. Lumayo naman ako sa kanya saka pinalo-palo siya sa braso. Pero pinatigas lang niya ang braso niya kaya parang ako lang, ang nasasaktan dahil parang bato sa tigas ang braso niya. Boss, ayos lang ba kayo ni Ma'am Jana? Tanong ni Kuyang Bouncer. Inakbayan naman ako ni Alden, ayos lang kami ng sugar ko Brad. Aniya sabay halik sa sentido ko. Mabilis ko naman siyang tinulak. Ngingiti-ngiti namang nag-thump si Kuyang Bouncer saka umalis na. Muli kong pinalo ng isang beses sa braso ni Alden. Hoy! Nananansing ka na hasita ko sa kanya. Ho kunwari ka pa. Gusto mo rin naman. Isa pa nga. Nanunuksong sabi niya sa kaakmang aabutin ako. Pero mabilis akong lumayo saka tumayo. Hey! Diyan ka nang albalik na ako sa dressing room. Sabi ko saka iniwan na siya doon ang kilig nagwawalang puso. Kailangan ko munang lumayo sa mamang yun no ubod ng gwapo, dahil baka tuluyan na akong ipagkanula ng sarili ko. Wiling-wili pa naman ang puso ko sa mga simpleng hirit sa kahawak niya. Napapansin namin parang sobrang close na kayo nung Alden ha. Sabi ni Ate Lucille. Bahagya akong natigilan. Para di naman ako nagulat na napapansin nila yon. Gabi-gabi ba namang lagi kaming magkausap ni Alden? Baka kung ano na yan ha. Ngumusi ako habang binabrush ang kilay, magkaibigan lang kami ate. Pero wala namang masama kung maging kayo. Dalaga ka binata siya. Tugtong pa ni Ate Lucille na kinainit ng mukha ko. Oo nga, sa kawagi ka dun sa Alden na yun girl. Guwapo na macho, mayaman pa. Segunda naman ni Anat na siyang naghatid ng merienda namin dito sa dressing room. Kayo talaga kung ano ang mga pinagsasabi nyo. Wala namang gusto sa akin yung tao. Anong wala? Obvious na obvious yung mama na gustong gusto ka. Sabi ni Ate Lucille. Kumalabog naman ang dibdib ko. Kung ako sa'yo girl, huwag mo nang pakawalan yang si Alden. Winner ka na dyan. Sige ka baka maunahan ka ng iba. Payo naman ni Annette. Ayaw kong paniwalaan ang mga sinasabi ni Ata Lucille and Annette. Ayaw kong konsintihin itong nararamdaman ko, dahil baka sa huli mabaigo lang ako. Pero si Alden ay binibigyan ako ng dahilan para lalong lumawig ang nararamdaman ko. Gusto kita. Gusto mo ko. Di makapaniwalang tanong ko. Ang puso ko di na mapakali sa loob. Mapupungay ang mga mata ni Alden na nakating sa akin, habang pisil-pisil niya ang dalawang kamay kong hawak niya. Yes sugar, gusto kita gustong gusto kita.